ang isang tao na nakaranas ng sakit at may tendency na gawin din mo doon sa sumusunod. Hello, ako po si Lolita La Chica. Pumasok po ako sa The Probe Team bilang production assistant noong 1999 at nagtapos naman bilang producer noong 2004. Ang papanoorin po natin ngayon ay Mista, ang buhay sa loob ng Philippine Military Academy. Sa PMA. Bakit namin pinili gumawa ng storya tungkol sa mga kadete sa Philippine Military Academy? Bakit nagkakaroon ng bugbugan na nauuwi pa sa pagkamatay ng ilang mga kadete? Very curious lang po talaga kami kung ano nangyayari. So nilapitan ko po yung Philippine Military Academy and they know that we have been doing stories about hazing. We were completely transparent. Hindi namin tinatago sa kanila na gusto namin kayong sisihin, ganyan. Gusto lang talaga namin malaman kung bakit may hazing. Sa kabutihang palad, pinayagan po nila kaming mag-film sa PMA ng 2 o 3 araw. Batang journalist pa ho ako noon. At ang naalala ko noon, wow, paano namin sila napapayag? Ano kayang nakita nila sa amin? Bakit sila umoo? And now that I look back, this is a good story and this is a good lesson on having integrity and the value of journalism. So, noong mga panahon na yon, wala pa akong social media, di ba? Ang journalism, mas rinirespeto kaysa ngayon bilang public watchdog. Meaning to say, yung journalist, siya yung may mga special access sa mga hindi nakikita ng tao. Susubukan natin yung gabi matulog sa barracks ng mga kadete sa PMA upang malaman kung paano nga ba ang buhay ng isang kadete. Talagang open doors. Pinayagan po nilang matulog si Cheche sa barracks ng mga kababaihan, pero ang agreement was, hindi kasama yung co-producer ko at isang cameraman lang. But yes, that's good enough, right? As you can see, nakita natin kung paano sila dinidisiplina dito, di ba? Nakakamiss talaga na makikita mo isang broadcast journalist na very modest yung approach niya. Hindi siya theatrical. Hindi ka nanonood ng storya just because of Cheche Lazaro and gusto mo yung personality niya. Very subtle. So General, kung blind obedience at followership ang ating mga patakaran dito, hindi ba nagpapaaral ko kayo ng isang buong cadet corps ng mga robots? In a sense, because it is not normal to have a critical thinker in a military organization. Yung value ng integrity is, umuo lang yung mga opisyal ng PMA. Matataas po ang ranggo nito dahil alam nila hindi namin sila bababuyin. Alam nila na kahit may constructive criticism, ito ay makabubuti para sa kanila at para sa bayan. Ang hindi ko alam, meron pala silang surprise na ibibigay sa amin. They opened up the mess hall. Ang unang taon sa PMA ang pinakamahirap. Dito natatapyas ang halos kalahati ng klase. Wow! Strength of heart and strength of mind. Hindi magpo-form yan kung masyadong madali ang buhay. Yung reaction ni CLL doon, I think it's everyone's reaction din. Ako, number one, from what I saw, na parang wow, ganun pala yun. Parang war zone ng mess hall. What I see here is efficiency. Kasi pinag-aralan na nila how they can tackle so many tasks in a minute. Makulay at kontrobersyal ang 66 na taong kasaysayan ng PMA. Marami sa kanila. Alam niyo po, nakakamiss gumawa ng mga ganitong mahabang storya. Kasi para mo siyang libro na tinatapos mula simula hanggang dulo na kumpleto yung dapat itakil. Another enjoyment I had doing this story was learning about the history of hazing within the military academy. Because how would we stop these hazings? Kawawa talaga yung mga kadete at mga plebo sa loob. Their dreams are being shattered. You know, their lives are shattered. Their families are heartbroken. So it had to stop. In the latter part of the story, ang nakakagulat is the senators who also came from the Philippine Military Academy acknowledged that there was hazing happening even back in their time. Taliban lang haze yung after class with Aaron.
Well, sabi na siguro mag-ibisbis ako dahil taga sa Academy. Yes. They admitted it, Parang ako, inisip ko, wow, grabe. Bakit sila umamin? Pero sabi ko, buti na lang naging honest sila. If you ask me as a journalist if these stories are worth doing, I would say yes. Because that time, nung marami kaming mga journalists nagko-cover at gumagawa ng mga storya tungkol sa hazing, unti-unti pong nagbago ang buhay sa loob ng Philippine Military Academy. Wala na po tayo nababalita ang hazing po ngayon. And that is the value of good journalism. Good journalism can only happen if the people who are working on it have integrity.